Welcome to InvestEd. Welcome sa InvestEd. So yung company na re-reviewin natin ay ang company Union Bank. No? So sa pag-review at pag-analyze ng stocks, magkakaroon tayo ng idea kung ano meron sa company, ano yung strength and weaknesses ng company, and also malalaman natin kung ano yung intrinsic value ng company. And syempre, napaka-importante sa pag-review at pag-analyze ng stocks, dapat naiintindihan natin yung company, kung ano yung kino-contribute ng company sa ekonomiya, ano yung kino-contribute ng company sa society, naniniwala sa kanilang vision, naniniwala sa kanilang mission, okay? Kasi sabi nga ni Warren Buffett, you have to stay to your circle of competence. Okay, so lahat-lahat ng yan ipagsasama-sama natin sa isang video para makabuo tayo ng matibay na konklusyon at matibay na pundasyon sa pag-i-invest natin sa stock market. So kung ready na kayo, samahan nyo ako. Let's start and see you on the other side. Hello guys, welcome sa channel natin. Kung bago ka pa lang sa channel natin, huwag mong kakalimutan na i-subscribe and pindutin ang bell button para ma-notify ka sa mga bagong videos na lalabas sa channel natin. No? So dito, binabahagi ko yung 7 years of experience ko sa pag-trade at pag-i-invest ko sa stock market. And ang kagandahan pa dito, it's completely free. Maraming salamat! Its subsidiaries provides commercial banking products and services in the Philippines, commercial banking and treasury segments. The company offers savings, currency, and checking accounts, time deposits, corporate and commercial banking, auto, home, and quick loans, debit, credit, and prepaid cards, trust and investment products, bank assurance products, remittance products and services, and mobile banking services, as well as foreclosed properties and vehicles. It also provides cash management services, SMED banking solutions, fund management, treasury and capital market products. In addition, the company offers consumer finance loans, insurance products, and funds transfer facilities, as well as handles transactions in the financial markets covering foreign exchange and fixed income trading, and investments and derivatives products. Further, it provides securities and foreign currency brokerage services, data processing services, venture capital products, financial products marketing services, and estate planning solutions, as well as acts as a thrift banker and agent for insurance and financial products. The company serves retail, middle market, corporate, and institutional customers, as well as small and medium enterprises and government institutions. As of December 31st, 2019, it had 358 branches and 358 on-site and 89 off-site automated teller machines. The company was formerly known as Union Savings and Morgan changed its name to Union Bank of the Philippines in January 1982. Union Bank of the Philippines was incorporated in 1968 and is headquartered in Pasig, the Philippines. Welcome sa market performance ni UBP. Nakikita natin dito yung 7 days return up siya by 5.8% and the industries na kanabibilangan niya up by 3.6%. And the market ay up by 4.5%. So nakikita natin dito in 1 year return ng company ay nasa 2.5% down sila. And comparing to the industries, the company or UBP exceeds the Philippine industry which returned a negative 32.3% over the past year. And comparing also to the market, nakikita natin dito, UBP exceeds also the Philippine market which returned a 18.2% over the past year. And kung titignan naman natin yung kanilang 3 years return, the company down by 32.6% and the industries na kanabibilangan niya down by 38.6% and the market down by 19.4%. And kung i-compare natin siya doon sa 5 years return ng company, nakikita natin UBP up by 2.8%, while the industries ay nasa 20.6% down during the 5 years return, and market down by 0.4%. Okay? And this is the market performance na company over the years. Okay, and this is the price volatility versus market ng company. So, kino-compare lang natin dito yung beta ng company and how volatile the company share price compared to the Philippine market and industry in the past 5 years. So nakikita natin dito, ang company ay mayroong 0.26 beta and comparing to the industries ay nasa 0.54 beta
and the average market volatility ay nasa 1. So nakikita natin dito na less volatile ang company compared sa industries and average market. Okay, and this is the free cash flow ng company for the past 5 years. So nakikita natin dito na in 2015, meron silang 66.5 billion pesos negative free cash flow, and fast forward to 2019, nakikita natin na meron na silang 25.1 billion positive free cash flow, no? So, ano nga ba itong free cash flow at anong kahalagahan nitong free cash flow para sa mga investors na kagaya natin? At bakit natin inaalam yung free cash flow ng company? Okay, yung free cash flow, it represents the cash available for the company to repay creditors or pay dividend and interest to investors, no? So, ano bang ibig sabihin ng positive and negative free cash flow? Okay, so pag sinabi natin positive free cash flow, ang ibig sabihin nun, mas malaki yung kanilang cash from operation kaysa sa kanilang capital expenditure or CAPEX. Okay? So pag sinabi naman natin negative free cash flow, mas malaki yung kanilang CAPEX or capital expenditure kaysa sa kanilang cash from operation or cash from operating activities. Now, ano kahalaga nitong free cash flow? No? Kung for example, 100% owner ka ng company, ano yung kahalagahan nitong free cash flow sa'yo? Ang ibig sabihin nitong free cash flow, kung 100% owner ka ng company, ito na yung para sa'yo. Ito na yung itatabi mo, no? Or ito na nilagay mo sa bangko, or ipang-invest mo, or whatever you want to do sa free cash flow. Ito yung ibig sabihin nun. Now, anong ibig sabihin nitong free cash flow as a shareholders ng company? At bakit ito napaka-importante, no? Sa pag-a-analyze natin. Okay, kung nagbibigay ng dividendo yung company, okay, dito nila kinukuha yung pagbibigay nila ng dividendo. Okay? So, for example, yung company na pinag-i-investan mo ay nagbibigay ng dividendo. Tapos nakikita mo yung free cash flow ng company over the years, puro negative. So, saan sila kumukuha ng pagbibigay ng dividendo? Saan nila kinukuha yung payout nila sa dividendo? Chances are, mangungutang sila para lang makapagbigay ng dividendo sa inyo, sa mga investors, which is negative or ayaw nating makita yan sa company. Okay? So, ano naman yung gusto nating makita? Ang gusto naman nating makita over the years, yung free cash flow ng company ay positive, no? Or increasing yung free cash flow ng company. Okay? So, this is the free cash flow ng company over the years, no? So, it's up to you to decide kung ano yung nakikita nyo dito. Okay? Okay, and this is the loan breakdown ng company. No? Nakikita natin dito, 42% came from corporate, 32% came from consumers, 19% came from middle market, and 7% came from others. Okay, this is the investment thesis ng company. So, we are cautious over the large exposures in consumer loans, the COVID-19 pandemic. Note that this represents 32% of its loan portfolio. On the bright side, the bank had front-loaded its provision in second quarter of 2020, which should allow the bank move forward quicker once the economic growth resumes. We view the increase in provision positively as the bank is being proactive in increasing the NPL coverage ratio. In addition, pressures on margins. The bank net interest margin has improved since the bottoming in first quarter of 2019 on the back of gradual improvement in funding costs. However, we expect some pressure on net interest margin next year as loan gradually reprice. Recall that the BSP has already reduced its policy rate by a total of 175 or yung BPS meaning nito, no? Basis points, no? So, Bangko Sentral of the Philippines nag-reduce ng policy rate or yung rate natin by nag-reduce ng policy rate by 175 basis points, no, this year. This should translate to lower loan yield, particularly to corporate rates. This may partially offset by lower funding costs should the central bank further reduce the reserve requirement ratio. Okay, now dito tayo sa earnings per share versus free cash flow per share, no? So, ano nga ba yung agenda natin dito, no? Sa pagko-compare natin sa earnings per share versus free cash flow per share. Ano yung gusto natin makita at ayaw nating makita?
Okay? Ang gusto natin makita, mas malaki yung free cash flow per share kaysa sa earnings per share. Ang ibig sabihin nun, there's a pile of cash meron ng company. So pag maraming pile of cash ang company, there's a chances na pwede pang mag-improve or mag-grow ang company. Okay? So ano naman yung ayaw nating makita? Ang ayaw naman nating makita, mas malaki yung earnings per share kaysa sa free cash flow per share, or negative yung free cash flow per share at positive tong earnings per share. Anong ibig sabihin nun? There's something na nangyayari sa loob ng company, or there's something na binuboost yung fundamentals ng company para maka-attract ng investors, which is ayun yung ayaw nating makita, no, kapag nag-a-analyze tayo. O hindi sila efficient sa pagmamanage ng kanilang cash. Okay? So nakikita natin dito yung earnings per share ng company ay nasa 11.52, while yung free cash flow per share ng company ay nasa 20.59. So nakikita natin na nasa good side tayo sa kanya in terms of free cash flow per share, no? Okay guys, so alam nyo na to, no? So in terms of free cash flow yield, nakikita natin na nasa 35%. Sobrang taas niyan. So bakit natin nasabi na sobrang taas na kanyang free cash flow yield? So pag nag-analyze tayo ng company, ang gusto natin makita lang sa company na free cash flow yield ay nasa 10% pataas. So nakikita natin dito ngayon na nasa 35% yung kanyang free cash flow yield. It is considered a solid business, and it is sinasabi sa atin ng free cash flow yield na undervalue in terms of free cash flow yield ang company. Okay? And this is the net profit margin ng company, nasa 29.93 or 30% yung kanilang net profit margin. Okay? And nakikita din natin yung net profit margin nila sobrang taas din, no? Okay, na dito tayo sa moat analysis na company, no? Moat analysis are popularized by Warren Buffett. So it refers to a business ability to maintain its competitive advantage over its competitor in order to protect its long-term profit and market share from competing firms, no? So gusto natin makita dito sa apat na categories natin ay 10% pataas yung kanilang growth in 5 years or growth rate in 5 years, no? So, nandiyan yung earnings per share, cash from operating activities, book value per share, and net income ng company. Okay? So, nakikita natin dito, yung kanilang earnings per share ay nasa 16% growth in 5 years, cash from operating activities 2%, book value per share nasa 8%, net income nasa 18%. So, nakikita natin, no, na yung pinakamababa nilang growth rate ay yung cash from operating activities, no? But nakikita natin yung iba mataas naman, no? So in terms of moat analysis natin sa kanya, no, yung ratings natin sa kanya ay nasa 8, no? So 1 is the lowest, 10 is the highest. So nasa 8, okay? Yung ratings natin sa kanya. Okay, now let's measure management analysis, no? So i-measures natin dito yung ROIC ng company and ROE, no? So gusto natin tignan na kung gaano kagaling or efficient yung company or yung management sa kanilang pag-handle ng cash from investors nila. Okay? So, unang-una yung ROIC, no? So, companies that have high ROIC are one that efficiently use the capital that they have raised in order to grow the business. So, we look at ROIC na 10% over time yung kanilang growth rate, no? So, nakikita natin dito na in 2015, meron silang 10%, and fast forward to 2020, and fast forward to 2019, nasa 14% tayo kanilang growth rate, no? So, in terms of ROIC ng company, ay nasa excellent tayo sa kanya, no? So, now, yung ROIC, hindi ito sapat, no? Para makita natin yung management analysis natin sa company. So, kailangan din natin i-compare yung ROIC sa ROE ng company. Okay, and this is the return on equity na company. So, we look at 10% over time yung kanilang return on equity. So, nangangahulugan yun, it demonstrate the effectiveness of management in increasing the value of shareholders' equity, no? So, ang ibig lang sabihin itong return on equity, no? Para sa mas madaling salita, gaano kagaling yung management to handle others people's money.
So gusto natin makita 10% over time yung kanilang growth rate. So nakikita natin dito in 2015 nasa 10%, fast forward to 2019 nasa 14% also yung kanilang return on equity. So nakikita natin na similar siya doon sa ROIC ng company. So and also nakikita natin na yung kanilang return on equity ay nasa 10, no? Pataas. So it is considered a excellent management, no? Kasi ratings natin sa kanya ay nasa 10. So 1 is the lowest, 10 is the highest. So nasa highest ratings tayo sa kanya in terms of management. Okay, now this is the dividend yield ng company versus market. Nakikita natin dito, ang company mayroong dividend yield na 6%, while the industries na kanabibilangan niya ay nasa 2.3% lang. Market bottom 25% ay nasa 1.5%, market top 25% ay nasa 4.7%. So nakikita natin dito, in terms of notable dividend, the company dividend is higher than the bottom 25% dividend payers in the Philippine market. Okay? And comparing to the high dividend, nasa green flag also tayo sa kanya because the company dividend is in the top 25% dividend payers in the Philippine market. Okay? Okay, now, and this is the stability growth payments na company. Nakikita natin dito over the years yung growth ng company, no, in terms of dividend na company. Okay? So now nakita natin dito as of November 8, 2020, yung kanilang dividend per share ay nasa 3.5 dividend pesos per share, and yung kanilang dividend yield ay nasa 6%. Okay? Okay, and this is the dividend growth ng company. So in terms of stable dividend na company, nakikita naman natin dyan na the company dividend payments have been volatile in the past 10 years. So yan, nakikita natin, no? Yan. Okay, kaya nasa red flag tayo sa kanya in terms of stable dividend. But in terms of growing dividend, nasa green flag tayo sa kanya because the company dividend payment have increased over the past 10 years. So nakikita natin nag-i-increase yung kanilang dividend payments, no? So which is maganda tignan yan. Okay, and this is the current payout to shareholders na company, nasa 32%, no? So in terms of dividend coverage, nasa green flag also tayo sa kanya because with its reasonably low payout ratio, na nasa 31.5% to be exact, the company or UBP dividend payments are well covered by earnings. So, yung meaning nitong 32%, no, 32% na kanilang earnings ay binibigay sa dividendo. Okay? Okay, this is the management na company nyo. And this is the CEO ng company na si Edwin Bautista. Yung kanyang age ay nasa 60 years old and sinure sa company na 2.83 years, no? So, kung gusto nyo basahin yung kanyang information or credential, so, post nyo na lang and basahin nyo yung kanyang credentials, no? Okay, and this is the leadership team ng company, no? Nakikita natin dito yung kanilang average tenure ay nasa 2.7 years and yung average age ay nasa 53.5 years old. So in terms of experience management, nasa green flag tayo sa kanila because the company management team is considered experienced. Okay, so in terms of board members naman, nasa green flag also tayo sa kanila because the company board of directors are considered experienced na mayroong 4.8 years average tenure sa company, no? So yung pangunahing tungkulin ng mga board of directors or board of directors ay pangalagaan yung kapakanan ng mga shareholders ng company. Okay? And this is the ownership breakdown ng company. 49.3% owned by public companies, 10.4% owned by general public, 17.9% owned by private companies, and 20% owned by institutions, 2.4% owned by individual insiders. So in terms of dilution of shares, nasa green flag tayo sa kanya because shareholders have not been meaningfully diluted in the past year. So yung meaning itong dilution of shares or diluted shares, no, kapag nag-i-issue ng shares yung company or nagre-raise ng share yung company, bumababa yung ownership percentage ng mga shareholders ng company.
Okay guys, and this is the top shareholders ng company. Nakikita natin dito 49.31% owned by Aboitiz Equity Venture Incorporated na mayroong current value na 35.2 billion pesos. Okay, and susunod sa kanila yung social security system natin, no? Na nasa 18.91% and current value na 13.5 billion pesos, no? And this is the rest of top shareholders ng company. Also in terms of debt analysis natin sa company, no? So, we look at debt analysis ay yung debt to earnings na company, no? So, companies that debt to earnings is of less than 3 years are considered stable because they do not have a large amount of interest expense or debt to service the company, no? So, pag nag-analyze tayo ng stocks or nagre-review ng stocks, ang gusto natin makita sa debt to earnings na company ay nasa less than 3 years lang yung kanyang debt to earnings ratio. Now, ano ibig sabihin nitong debt to earnings ratio sa mga hindi pa nakakaalam, no? So, yung debt to earnings ratio, ang ibig sabihin nito, gaano katagal mababayaran ng company yung kanilang long-term debt gamit lamang yung kanilang net income. So, yun yung ibig sabihin nun. Okay, so gusto natin makita less than 3 years lang. So nakikita natin dito, no, in 2015 to 2018, talagang zero sila, no? Zero, and now in 2019 nasa 0.10 years kaya nilang bayar. So nakikita natin dito na sobrang ganda na kanilang debt analysis o debt to earnings ratio. So ang ibig sabihin nito, wala silang interest expense na binabayaran masyado sa company. So in terms of debt analysis natin sa company, nasa 10 tayo, no? Nasa highest ratings. So 1 is the lowest, 10 is the highest. Okay? Okay, now in terms of financial institution, no, analysis natin. So iba yung pag-a-analyze natin sa kanya, no? Kasi yung mga banking sectors, iba talaga ang pag-a-analyze dyan. Okay? Okay, na so in terms of asset level ng company, nasa green flag tayo sa kanya because UBP asset to equity ratio ay nasa 7.6 times asset to equity ratio at it is considered low, no? So bakit natin nasabi na low yung kanyang asset to equity ratio? Kasi ang gusto natin makita na below yung kanyang asset to equity or asset to equity ratio ay below 10. So nakikita natin na nasa 7.6 times yung kanyang asset level, no? Kaya tinasabi na low yung kanyang asset to equity ratio. Okay? So sa mga hindi nakakaalam, no, ano ba tong asset to equity ratio? Para mas lalo nating maintindihan lahat. Okay, so yung ibig sabihin ng asset to equity ratio, it is measures how much a company financing its operation through its debt versus their wholly owned fund, no? So, ang meaning nito, the higher the ratio, the more the debt a company uses to fund its operation. So, pag sobrang taas na, no, pag mas mataas na sa 10 yung kanyang asset to equity ratio, so mas malaki na yung kaniyang ginagamit na utang kaysa sa kanilang wholly owned fund, no? So, which in this case, nasa 7.6, kaya natin nasabi na satisfactory yung kanyang asset level. Now, in terms of allowance for bad loans, nasa green flag tayo sa kanya because UBP has sufficient allowance for bad loans, no? So, bakit natin nasabi na sufficient yung kanyang allowance for bad loans? Kung gusto natin makita sa company na ina-analyze natin o sa banking sectors na ina-analyze natin, yung allowance of bad loans ay nasa 100 pataas, no? Yun ang gusto natin makita. So which in this case, yung kanyang allowance for bad loans ay nasa 115% yung kanilang allowance for bad loans. So ano nga ba tong allowance for bad loans, no? Sa mga hindi pa nakakaalam. So yung allowance for bad loans, ito yung reserve na cash sa kanilang company for a possible future losses from loans, no? So, a high allowance ratio means the bank can withstand for future losses better. Okay? So, which in this case, nasa 115% yung kanilang allowance for bad loans. Kaya natin nasabi na sufficient or nasa low or kaya natin nasabi na sufficient yung kanilang allowance for bad loans. Okay? Now, in terms of low risk liabilities, nasa green flag also tayo sa kanya because
78% of the company liabilities are made up of primarily low-risk sources of funding, no? So bakit natin nasabi na low-risk liability, no? Ano ba tong low-risk liabilities? Okay? Na sources of funding natin na sinasabi. Okay, so itong low-risk liability, ito yung customer deposit are the primary resources of funding which is less risky than borrowing externally. Okay? Now, in terms of loan level ng company, nasa green flag tayo sa kanya because the company has an appropriate level of loan to asset ratio na mayroong 42%. So, bakit ito tinasabi na appropriate yung kanyang loan level? So, kapag below 110% yung kanilang loan to asset ratio, it is considered appropriate, no? Which is in this case, nakikita natin na nasa 42% yung kanilang loan to asset ratio, no? Kaya natin nasabi na appropriate yan. Now, in terms of loan to asset ratio, ano nga ba to, no? Para mas lalo nating maintindihan. So, yung meaning nito is measures the loan level bank it measures the level of bank outstanding loans to its total assets, no? A high loans to asset ratio could mean high risk because loan are less liquid than other financial assets, no? So kapag mas mataas na sa pag mas mataas na sa 110% yung kanyang loan to asset ratio, it is considered a high risk of loans na, no? So in this case, nasa 42%, kaya natin nasabi na appropriate yung kanyang loan level. Now, in terms of low risk deposit, so nasa green flag also tayo sa kanya because UBP loan to deposit ratio ay nasa 61%. It is considered appropriate also. So now, bakit natin nasabi na appropriate yung kanyang low risk deposit? So a loan to deposit ratio na below 125%, it is considered appropriate, no? So which in this case, nasa 61% yung kanyang loan to deposit ratio. Kaya natin nasabi na appropriate yung kanyang low risk deposit. Now, ano nga ba tong loan to deposit ratio para mas lalo din natin na maintindihan to? It measures the bank liquidity by comparing its total loans to its total deposit. If the ratio is too high, so pag mas mataas na sa 125% yung kanilang loan to deposit ratio, the bank may not have enough liquidity to cover any unforeseen funding, no? So, para mas madaling salita, kapag mas mataas na yung kanilang loan to deposit ratio sa 125%, it is considered na mayroon ng liquidity problem ang company. Okay? Now, in terms of level of bad loans, nasa red flag tayo sa kanya, no? Bakit tayo nagkaroon ng red flag sa kanya, no? Kasi the UBP has a high level of bad loans na mayroong 4%. So bakit natin nasabi na high yung kanyang level of bad loans? Kasi kapag nag-analyze tayo ng banking sectors, ang gusto lang natin makita sa level of bad loans na company ay nasa 2% pababa lang. So which in this case, nasa 4% yung kanyang level of bad loans, kaya natin nasabi na high at nasa red flag tayo sa kanya. Now, ano ba tong level of bad loans, no? Para mas lalo nating maintindihan din. So, ito yung mga nangungutang sa company na hindi na talaga nila nababayaran yung kanilang utang, no? So, kaya nakita natin na nasa 4% yung kanilang level of bad loans. Okay? Okay, and this is the key metrics natin sa pag-aaral sa kanya. So, yung moat ratings natin sa kanya ay nasa 8%, nasa good. Management ratings nasa 10, excellent. Debt ratings natin sa kanya ay nasa excellent also, no? So, in total score na nakuha natin sa kanya ay nasa 28%. So, dito siya papasok sa excellent, no? Excellent company. So, pwede pa tayo magpatuloy sa second part of analyzations natin sa kanya, no? Which is yung valuation. So, may mga companies tayo na ina-analyze. First part of analyzations natin, hindi na sila pumapasok, no? So, hindi na tayo nagpapatuloy sa second part kasi nafi-filter out na natin yung mga stocks na pwede nating pag-investan or pwede nating paglagakan ng pera nating pinaghirapan. Okay? Okay, and this is the valuations na company, no? Nakikita natin dito, yung kanilang price to earnings ratio ay nasa 5.3 times PE ratio, while the industries na kinabibilangan niya ay nasa 5.7 times PE ratio. So nakikita natin dito na the PE ratio ng company is a good value based on its PE ratio compared sa Philippine industries o sa banking industries na nasa 5.7.
and also sa kanyang market, and also comparing to the market, nakikita din natin dito also na the PE ratio of the company is a good value base also compared sa Philippine market na mayroong 13.4 times PE ratio. Kasi in terms of PEG ratio ng company o price to earnings growth ratio ay nasa 34.9 times PEG ratio, no? So in terms of PEG ratio alone, it is considered a overvalue, no, in terms of PEG ratio. So bakit natin nasabi na overvalue yung kanyang PEG ratio, no? Kasi kapag nag-analyze tayo ng bank ng mga or nag-review tayo ng stocks, ang gusto natin makita nasa below 1 yung kanyang PEG ratio. Okay? Now in terms of price to book ratio ng company, nakikita natin dito, ang company merong 0.7 times price to book ratio, while the industries na kinabibilangan niya ay nasa 0.6 times price to book ratio. Comparing to the industries, the company is a poor value based on its price to book ratio compared sa kanyang industries. And kung compare natin sa Philippine market, nakikita natin dito na the price to book ratio ng company is good value based on its price to book ratio compared sa market. Okay? Okay, and this is the informations natin sa company, no? So nakikita natin dito yung kanyang intrinsic value ngayon ay nasa 99.43 and yung ating margin of safety ay nasa 79.54, no? And meron tayong upside potential sa kanya kapag na-reach niya yung ating intrinsic value na 70%, no? And yung ating ratings sa kanya ay nasa buy ratings. Kasi ito yung bago nating project, no? So nakita natin sa pag-analyze ng banking sectors na medyo may potential itong UBP. Kaya natin siya ni-review, no? Para alam nyo rin. Okay? Okay guys, so itong project natin, no, ito ay fully automated na intrinsic value calculations and marami pang nakalpaloob dyan. So, nakita ko to sa radar natin kaya ko siya ni-review. Okay? So ayan yung information natin sa kanya. Nasa buy rating siya, no? Okay, so from time to time, no, nagbabago na tong intrinsic value at saka yung margin of safety natin, no? Kasi ito ay kasabay na doon sa ating kapag nagtitrade yung merkado, nag-iiba na rin to, no? Okay? So automatic na siyang magbabago. Okay? Ito yung kagandahan sa bago nating project. Okay? Okay, so yung summary na pag-aaral natin sa kanya, no? In terms of moat, nasa good tayo sa kanya. In terms of management, nasa excellent. Debt ay nasa excellent also. So in terms of free cash flow ng company ay nasa 25.1 billion pesos free cash flow in 2019. And earnings per share versus free cash flow per share ay nasa green zone tayo sa kanya. And also nakita nating risk analysis sa company. The company has a high level of non-cash earnings, no? And in terms of the company dividend, the company have a unstable dividend track record, no? Nakita natin na medyo volatile kasi yung company, no? Yung kanilang track record so nakita natin yung growth ng company ng dividend, so medyo volatile, no? But still yung kanilang dividend ay nag-grow, no? Yun ang makagandahan sa kanila. Now, so in terms of rewards sa company, nakita naman natin PE ratio ng company is below the Philippine market na mayroong 13.8 times while ang company ay nasa 5.3 times lang. And yung isa pa nakita nating reward, the earnings grow by 94% over the past year. And also, no, the company trading at 70% below our estimate of its fair value. Okay? So nakikita natin dito na yung risk and yung reward ng company, no? Kung ano yung strength and weaknesses ng company. Okay, so itong data na to, marami nagtatanong kung ano daw to, no? So ito ay snowflakes, no? Snowflakes analysis. So nakikita natin dito, yung pinaka-strength niya yung kanyang intrinsic value and susundan ni dividend and financial health. And also susundan ni past performance or track record ng company. And pinaka-low ay yung kanyang future growth, no? Ayan. So ito yung ibig sabihin lang niyan, no? Okay guys, so sana may natutunan kayo sa pag-a-analysis at pag-review natin sa company, no? So
Napaka-importante no, bago tayo mag-invest sa company na gusto natin pag-investan. So dapat sinasaliksik muna natin no, para malaman natin kung ano yung strength and weaknesses na company. Kasi pera natin pinaghirapan yan. So dapat pakaingatan lang din natin. No? So hanggang dito na lang muna guys yung ating pagre-review sa kanya. So maraming salamat sa inyo. And as always, invest wisely and see you on the other side.